Isang punit, isang sampal. Doon nagtapos ang pangarap ni Felicitas sa altar ng Quiapo. Habang suot ng iba ang kanyang korona, itinapon siya sa putika ng lalaking kanyang minahal. Ngunit sa ilalim ng basurang yon, may nakatagong ginto. Sino ang tunay na may-ari ng lupang tinatapakan ng mga Arriaga? Ang babaeng tinawag nilang basahan? O ang reynang may hawak ng kanilang huling hininga? Handa ka na bang makita ang pagluhod ng mga mapagmataas? Walang puwang ang isang basura sa altar ng mga Arriaga. Felicitas, masyado kang naging ambisyosa, kaya ngayon ay dapat mo nang malaman ang tunay mong kalagayan. You are just a flower girl from the gutters, and you will stay there. Ang boses ni Doña Isabela Arriaga ay tila isang malamig na talim na humiwa sa katahimikan ng simbahan ng Quiapo. Bago pa man makasagot si Felicitas, naramdaman niya ang marahas na pagdakma ng matanda sa kanyang manipis na belo. Sa isang malakas na paghatak, ang mga pinong hibla ng tela ay nagpumiglas at tuluyang nahati, na nagdulot ng isang tunog na tila huling hininga ng isang namamatay na pangarap. Ang lambong na simbolo sana ng kanyang wagas na pag-ibig ay nalaglag sa maruming semento, gusot-gusot at wala ng silbi. Nakatayo si Felicitas sa gitna ng dambana, nakalantad ang kanyang mukhang namumutla at punong-puno ng kalituhan. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang buke ng mga bulaklak. Hindi iyon galing sa mamahaling shop sa Makati. Iyon ay mga tirang rosas at sampagita mula sa kanyang tinda sa labas ng simbahan na magdamag niyang binuo ng may kasamang dalangin. Bawat tahi ng laso sa mga tangkay na yon ay may kalakip na pag-asa na sa wakas, magkakaroon na siya ng pamilyang tatawaging kanya. Ang bango ng sampagita na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila naging amoy ng lason sa kanyang ilong. Tumingala siya kay Sebastian, ang lalaking nangako sa kanya ng katarungan at pagmamahal sa harap ng hirap ng buhay. Ngunit ang mga mata ni Sebastian ay hindi nagpakita ng kahit anong awa. Sa halip, lumayo ito ng isang hakbang at tumayo sa tabi ni Clarice Monteverde na nooy nakasuot na ng isang makinang na korona, handang agawin ang posisyon na para sana kay Felicitas. Ang malamig na titig ni Sebastian ay tila nagsasabing isa lamang siyang pagkakamaling dapat nang burahin sa kasaysanan ng mga Arriaga. Sabi ko naman sa iyo, Feli, don't take this personally. Ang mapanguyam na bulong ni Clarice habang nakangiti ng matalas. Ang mga tulad mo ay pang-display lang sa labas ng simbahan, hindi sa loob. Naramdaman ni Felicitas ang pagbigat ng kanyang dibdib, isang sikip na tila may mga kamay na sumasakal sa kanyang puso. Ang kanyang lalamunan ay tila natuyuan, at ang bawat pagsubok niyang huminga ay nagdudulot ng hapdi. Hindi niya magawang sumigaw. Ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manginig, at sa hindi sinasadyang pagkakataon, ang hawak niyang buke ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga daliri. Bumagsak ang mga bulaklak sa paanan ng altar, nagkawatak-watak ang mga talulot na tila mga dugong bumubuhos sa puting semento. Sa paligid niya, ang mga bulong ng mga panauhing nakasuot ng mamahaling barong at gown ay tila naging isang dagundong ng pangungutya. Ang bawat sulyap nila ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Nagigiit na siya ay isang malaking kahihiyan. Ang liwanag ng mga kandila sa loob ng simbahan na dati ay nagbibigay ng init ay tila naging mga matang nagmamasid sa kanyang pagkawasak. Pakiramdam niya ay unti-unting lumiliit ang mundo hanggang sa ang tanging natitira na lamang ay ang kanyang sariling pag-iisa sa gitna ng karamihan. Dahan-dahan siyang inalalaya ng mga gwardiya palabas. Ang bawat hakbang niya palayo sa altar ay tila pagtalikod sa huling piraso ng kanyang pagkatao. Habang hinihila siya patungo sa pintuan, tumanaw siya sa huling pagkakataon sa rebulto ng Nazareno. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pananampalataya, ay napalitan ng isang madilim na katanungan, ganito na lamang ba ang halaga ng isang buhay na ginugol sa pagmamahal at pagsasakripisyo? Ang mauwi sa isang basag na pangarap sa paanan ng altar kung saan siya unang naniwala sa himala.
Bawat hakbang ni Felicitas, pabalik sa masikip na eskinita ng Quiapo, ay tila isang paglalakbay sa impyerno. Ang laylayan ng kanyang puting damit pangkasal na magdamag niyang iningatan ay ngayon ay puno na ng maitim na putik at bakas ng dumi mula sa kalsada. Ang bawat butil ng ulan na nagsimulang pumatak mula sa madilim na langit ay tila mga malamig na karayom na tumatama sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang hapdi ng mga matang nakamasid sa kanya. Ang mga kapitbahay na dati ay bumabati sa kanya nang may ngiti ay ngayon ay nagkukumpulan. Ang kanilang mga bulong ay tila mga linta na sumisipsip sa natitira niyang dangal. Ayan na ang ambisyosang tindera ng bulaklak. Ang narinig niyang sutsot ni Aling Marites mula sa bintana ng isang barong-barong. Akala mo naman ay magiging reyna na. Iyon pala ay itinapon lang na parang basahan sa labas ng simbahan. Masyado kasing mataas ang lipad. Kaya ayan, ang lagapak ay sa kanal. Hindi lumingon si Felicitas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa basang tela ng kanyang palda. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon niya sa sariling palad upang pigilan ang pag-agos ng mga luhang kanina pa nagbabantang kumawala. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara na malaking bato. Ginagawang mahirap ang bawat paglunok. Nang makarating siya sa harap ng kanyang maliit na dampa, tumigil siya. Ang pinto na gawa sa tagpi-tagping kahoy ay tila isang malaking hadlang na hindi niya kayang buksan. Dito siya nangarap. Dito niya pinlano ang buhay kasama si Sebastian. At dito rin pala siya pabalik na mag-isa. At wasak. Feli! Diyos ko, anak! Isang malakas na tinig ang bumasag sa kanyang katahimikan. Si Aling Nena, ang matandang tindera ng kakanina itinuring na niyang ina, ay patakbong lumapit sa kanya. Agad siyang binalot ng matanda ng isang luma, ngunit malinis na kumot. Hayaan mo ang mga tsismis na yan. Mga walang puso sila. Halika na sa loob, bago ka patrangkasuhin sa lamig. Sa loob ng maliit na dampa, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na gasera na sumasayaw ang apoy sa bawat ihip ng hangin. Inalalayan ni Aling Nena si Felicitas na maupo sa lumang papag. Doon, sa gitna ng katahimikan at amoy ng luma nating kahoy, tuluyang bumigay ang kuta ni Felicitas. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang yumugyog at ang mga hikbi na kanina pa niya kinikimkim ay tuluyang kumawala. Tila isang dam na nagiba sa bigat ng tubig. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Hinahayaang mabasa ng luha ang maruming tela ng kanyang damit. Bakit, Aling Nena? Bakit kailangang sa harapan ng Nazareno nila ako saktan ng ganito? Ang paos niyang tanong sa gitna ng pag-iyak. Wala naman akong ginawang masama, kundi ang magmahal lang. Hindi sumagot si Aling Nena. Sa halip ay tahimik itong naghain ng isang maliit na plato na may lamang isang pirasong pritong galunggong at isang tasang kanin. Ang bawat kilos ng matanda ay puno ng pag-iingat, tila natatakot na baka mabasag ang natitirang piraso ng pagkatao ni Felicitas. Inilapag niya ang pagkain sa harap ng dalaga. Kainin mo ito, Feli. Iyan na lang ang huling ulam ko para sa gabing ito. Pero mas kailangan mo yan kaysa sa akin. Ang malambing na sabi ni Aling Nena habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Ang tiyan na walang laman ay mas madaling sukuan ng loob. Kumain ka para magkaroon ka ng lakas na harapin ang bukas. Hindi pa tapos ang mundo, anak. Tinitigan ni Felicitas ang simpleng pagkain. Ang kabutihang loob ni Aling Nena ay tila isang mainit na haplos sa kanyang nanlalamig na puso. Kahit sa gitna ng pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay, may isa pa ring taong naniniwala sa kanya. Dahan-dahan siyang kumuha ng kapirasong isda. Ang alat nito ay humalo sa pait ng kanyang mga luha. Sa bawat subo, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng init sa kanyang katawan, ngunit ang sugat sa kanyang isipan ay nananatiling bukas. Sa di kalayuan, sa madilim na bahagi ng skinita, nakatayo si Mang Tomas, ang matandang gwardya ng simbahan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa barong-barong ni Felicitas. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa isang lumang medalyon
na nakasabit sa kanyang leeg. May isang malalim na lungkot sa kanyang mukha, isang lihim na tila kay tagal na niyang itinatago at ngayon ay nagbabanta ng kumawala. Nang malalim na ang gabi at tanging ang tunog na lamang ng ulan sa bubong na yero ang naririnig, isang hindi pamilyar na tunog ng makina ang dahan-dahang lumapit sa kanilang eskinita. Ang liwanag ng mga headlight ay tumama sa dingding ng dampa ni Felicitas, nagbibigay ng mahahabang anino sa loob. Isang marangyang itim na sasakyan na tila isang banyagang nilalang sa gitna ng karalitaan ng Quiapo, ang dahan-dahang huminto sa tapat mismo ng kanilang pinto. Ang makintab nitong katawan ay sumasalamin sa dumi ng paligid, isang malupit na paalala ng mundong kamakailan lamang ay nagtapon kay Felicitas. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang bota ang tumapak sa maputik na lupa. Sa loob ng dampa, napatayo si Felicitas. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Sino ang bibisita sa kanya sa ganitong oras? At ano pa ang nais nilang kunin mula sa isang babaeng wala na ngang natitira, kundi ang kanyang hininga? Ang marahas na pagtama ng kamao sa pintong kahoy ay nagdulot ng panginginig sa buong dampa ni Felicitas. Tila ba maging ang mga dingding ay natatakot sa kung sino mang nasa labas. Napakapit si Felicitas sa braso ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa siwang ng pinto. Nang dahan-dahan itong bumukas, isang lalaking nasa gitnang edad, nakasuot ng dekalidad na itim na Amerikana at may hawak na isang leather na bag ang pumasok. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng awtoridad, isang malaking kaibahan sa amoy ng tuyong isda at lumang kahoy sa loob ng maliit na silid. Miss Felicitas del Rosario? Ang boses ng lalaki ay malalim at formal, ngunit may bakas ng respeto na matagal nang hindi naririnig ni Felicitas mula sa ibang tao. Sino po sila? Kung tungkol po ito sa mga utang ni tatay, wala na po kaming maibabayad sa inyo. Ang mahinang sagot ni Felicitas, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin mula sa pag-iyak. Bahagyang ngumiti ang lalaki at inilapag ang kanyang bag sa lumang mesa. Ako si Attorney Ignacio Velasco at hindi ako narito para maningil, Felicitas. Narito ako para tuparin ang huling habilin ng iyong ama, si Don Eduardo del Rosario. Napatitig si Felicitas sa abogado. Ang kanyang isip ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang kanyang ama, nakilala niya bilang isang simpleng katulong sa hardin na pumanaw ng maaga. Dahil sa sakit, ay tinawag na Don. Isang malakas na pintig sa kanyang sentido ang naramdaman niya. Tila ba ang katotohanan ito ay masyadong mabigat para sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Dahan-dahang binuksan ni Attorney Ignacio ang kanyang bag at inilabas ang isang maliit, kalawanging kahon na gawa sa bakal. Inilapit niya ito kay Felicitas. Ang amoy ng lumang bakal at alikabok ay humalo sa hangin. Isang amoy na tila nanggaling sa nakalipas na panahon. Sa loob ng kahon ay may isang gintong susi at mga dokumentong kulay dilaw na sa katandaan. Ang iyong ama ay hindi isang hamak na hardinero, Felicitas. Siya ang tunay na tagapagmana ng Del Rosario Corporation. Pinili niyang mamuhay ng simple sa Quiapo upang protektahan ka mula sa mga taong nais kumuha ng kanyang kapangyarihan. Ngunit bago siya mamatay, ipinagkatiwala niya sa akin ang lahat ng ito hanggang sa dumating ang araw na handa ka na. Ang paliwanag ni Ignacio habang isa-isang inilalapag ang mga papel sa mesa. Nanginig ang mga daliri ni Felicitas habang hinahawakan ang mga dokumento. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga lagda at selyo na nagpapatunay ng isang katotohanang hindi niya kailanman napanaginipan. Doon, sa gitna ng mga legal na salita, nakita niya ang isang mapa ng Quiapo. Ang kanyang paningin ay lalong lumabo nang makita ang isang pamilyar na pangalan sa listahan ng mga ari-arian. Ang lupang kinatatayuan ng simbahan ng Quiapo at ang lahat ng mga proyektong itinatayo ng mga Arriaga sa paligid nito. Ang bulong ni Felicitas, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala
Sa kanyang dibdib, tumango si Attorney Ignacio. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matalas na ningning. Tama ka, Felicitas. Ang lupang tinatapakan ni Doña Isabela, ang lupang pinagtayuan ng mansyon ni Sebastian, at maging ang altar kung saan kanila hinuya kanina. Lahat ng yon ay pagmamay-ari mo. Ikaw ang legal na may-ari ng bawat pulgada ng lupang kinatatayuan ng kanilang kayabangan. Nanigas ang buong katawan ni Felicitas, ang imahe ni Doña Isabela na pinupunit ang kanyang belo, at ang malamig na tingin ni Sebastian ay muling naglaro sa kanyang isipan. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang pakiramdam, isang bigat na hindi galing sa lungkot, kundi mula sa isang kapangyarihang ngayon lamang niya naramdaman. Ang amoy ng mga lumang dokumento sa kanyang harap ay tila naging amoy ng katarungang matagal nang ipinagkait sa kanya. Bakit ngayon lang, attorney? Bakit hinayaan ng tatay na maghirap kami ng ganito? Ang tanong ni Felicitas, ang isang luha ay pumatak sa dokumentong hawak niya. Dahil nais niyang matutunan mo ang tunay na halaga ng pagkatao bago mo hawakan ang mundo, anak. Ang sagot ni Ignacio ng may kalambingan. Ngunit ngayon, ang oras ng pagtatago ay tapos na. Ang lahat ng tinatapakan nila, Felicitas. Sa'yo ang lahat ng ito, at ikaw lang ang may kapangyarihang bawiin ito sa kanila. Sa labas ng dampa, ang ulan ay tumigil na, ngunit ang dilim ay nananatiling makapal. Sa kabilang bahagi ng iskinita, nananatiling nakatitig si Mang Tomas. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang lumang medalyon habang pinagmamasdan ang marangyang sasakyan sa tapat ng bahay ni Felicitas. Alam niyang sa gabing ito, ang takbo ng tadhana sa Quiapo ay tuluyan ng nagbago. Hinawakan ni Felicitas ang gintong susi. Ang malamig na metal nito ay nagbigay ng isang kakaibang tapang sa kanyang kalooban. Tumingin siya sa malayo, tila ba nakikita na niya ang pagguho ng mga pader ng mansyong Arriaga. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Arriaga, ang kislap ng mga diamanting maingat na pinupunasan ni Doña Isabela ay tila sumasalamin sa kanyang malamig at matigas na puso. Nakaupo siya sa isang antigong silya na nababalutan ng telang pelus, habang sa labas ng kanilang matataas na bakod ay nagaganap ang isang eksenang pilit niyang binabaliwala. Mula sa siwang ng makapal na kurtina, makikita ang pagmamakaawa ng mga manggagawang ilang buwan nang hindi sumusweldo. Ang kanilang magagaspang na palad ay patuloy na humahampas sa malamig na bakal ng tarangkahan. Ang kanilang mga mukha ay nakikiusap ng awa upang may maipakain sa kanilang mga pamilya. Ngunit para kay Doña Isabela, ang kanilang pagdurusa ay isa lamang sa gabal sa kanyang mapayapang hapon. Ikinaway niya ang kanyang kamay upang utusan ang kanyang kasambahay na isara ng tuluyan ng bintana. Tila ba, sa pagtatago ng paningin ay mabubura rin ang katotohanan ng kanilang paghihirap. Close the curtains, Yaya. Nakakasira ng aura ang mga taong yan. Masyado silang madrama para sa barya-baryang hinihingi nila. Ang masungit na utos ni Doña Isabela, hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa kanyang mga alahas. Ang mga mahihirap talaga, bigyan mo ng trabaho, aabusuhin pa ang kabaitan natin. Habang ikinukulong ng mga kurtina ang mansyon sa isang artipisyal na katahimikan, pumasok si Clarice mula sa malapad na pintuan. Ang dalaga ay halos matabunan ng mga mamahaling shopping bags mula sa mga kilalang butik sa Makati. Ang amoy ng kanyang matapang at banyagang pabango ay mabilis na kumalat sa kabuuan ng sala. Sinusubukang itago ang katotohanang ang yaman na kanyang ipinagmamalaki ay galing sa mga pautang na hindi na kayang bayaran ng mga Arriaga. Ibinagsak ni Clarice ang mga bag sa ibabaw ng mamahaling sofa at umupo ng nakakrus ang mga binti. Ang kanyang labi ay nakaarko sa isang mapagmataas na ngiti. I totally deserve this shopping spree, tita. Masyado akong na-stress sa drama kanina sa simbahan. Ang maarteng pahayag ni Clarice habang inilalabas ang isang bagong handbag na yari sa balat ng buwaya.
Can you believe that cheap flower girl? Nakahawak lang ng bouquet. Piling niya pag-aari na niya si Sebastian. Good thing we put her back in the garbage where she belongs. Hindi pa man nakakasagot ang matanda. Mabilis na bumaba mula sa hagdanan si Sebastian. Ang kanyang polo ay bahagyang gusot at ang kanyang buhok ay magulo. Malayo sa matikas na anyo niya kanina sa harap ng altar. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat baba. Dambana ng matinding kaba at pag-aalala na kanina pa niya pilit na kinikimkim. Tiningnan niya ang mga pinamili ni Clarice nang may pinaghalong inis at pangamba bago ibaling ang kanyang atensyon sa kanyang ina. Ma, the banks are threatening to freeze our accounts. At ngayon, inuubos pa ni Clarice ang natitirang limit ng mga credit cards natin? Ang tinig ni Sebastian ay may bahid ng desperasyon. Ginawa ko na ang gusto nyo. Iniwan ko si Feli sa altar para pakasalan ang babaeng ito dahil sabi niyo niya sasaluhin ng pamilya nila ang mga utang natin. Pero hanggang ngayon, walang pumapasok na pondo mula sa mga Monteverde. Tumayo si Doña Isabela. Ang kanyang tindig ay tuwid na tuwid. Ipinapakita ang autoridad na hindi niya kailanman isusuko. Nilapitan niya ang kanyang anak at hinawakan ito sa magkabilang balikat. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon niya sa laman ng binata. Ginamit niya ang kanyang pinakamalambing ngunit pinakamapanganib na tono, ang uri ng pananalita na laging sumisira sa sariling pag-iisip ni Sebastian. That is exactly why you had to drop that pathetic flower girl, Sebastian. Ano bang maibibigay ni Felicitas sa'yo? Isang karito ng bulaklak at buhay sa eskinita? Ang mga salita ni Isabela ay punong-puno ng lason na binalot sa pangalan ng pagmamahal. Listen to me. We are Arriagas. We do not beg, we conquer. Si Clarice ang susi natin para manatili sa itaas. Kailangan lang nating paikutin ang mga tao hanggang sa matuloy ang proyekto natin sa Quiapo. Kung hindi dahil sa mga desisyon ko, matagal na tayong nasa kalsada. Kaya huwag mo akong sisihin sa mga oblasyon ng pamilyang ito. I am protecting our legacy. Natigilan si Sebastian. Ang pangungonsensya ng kanyang ina ay isang tanikalang hindi niya kailanman nagawang putulin. Unti-unti siyang napayuko, tinatanggap ang kasinungalingan bilang kanyang katotohanan. Habang pinapanood sila ni Clarice nang may lihim na tagumpay, bumalik si Doña Isabela sa kanyang vault upang itago ang mga nilinis na alahas. Sa pag-ikot niya ng bakal na kandado, nahagip ng kanyang paningin ang isang lumang sobre na nakatago sa pinakailalim na bahagi ng kaha de hierro. Ang sobreng iyon na namantsahan na ng panahon ay naglalaman ng nag-iisang sikreto na maaring magpabagsak sa kanya bago pa man mawala ang kanilang yaman. Mabilis niya itong tinabunan ng mga kahon ng kwintas, tila natatakot na baka makita iyon maging ng mga pader ng kanyang mansyon. Bago pa man makapagpahinga ang pamilya sa kanilang mga sariling ilusyon, ang katahimikan ng mansyon ay binasag ng sunod-sunod na pag-ilaw ng pangunahing telepono sa ibabaw ng mesa, kasunod ng matinis na senyales na may mahalagang tawag na pumapasok. Dahil sa pag-aalinlangan, si Sebastian ang lumapit upang sagutin ito. Inilapat niya ang aparato sa kanyang tainga, ngunit sa halip na bumati, ang kanyang mukha ay unti-unting namutla. Ang pag-ikot ng kanyang sikmura ay tila naging isang malamig na bato. Dahan-dahang na ibaba ni Sebastian ang telepono sa ibabaw ng mesa nang hindi man lang ito ibinabalik sa tamang lalagyan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding pagkabigla habang nakatingin sa kanyang ina at kay Clarice. Sino yun, Sebastian? Ang bangko ba para sa extension ng loan natin? Ang inip na tanong ni Doña Isabela. Umiling si Sebastian. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na nawala ng direksyon. Ma, the bank just called. Wala na tayong utang sa kanila. May isang pribadong mamumuhunan na bumili ng lahat ng utang natin mula sa lahat ng bangko. At kinuha nila ang mansyong ito bilang collateral. Ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng opisinang nasa
ika-40 palapag ay tila walang epekto sa init na nadarama ni Felicitas sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa harap ng malawak na salamin, pinagmamasdan ang nagtataasang gusali ng Makati na dati ay tinitingala lamang niya mula sa mga bangketa ng Quiapo. Ang kanyang suot na simpleng bestida ay napalitan na ng isang formal na itim na kasuotan. Isang armor na sadyang pinili ni Attorney Ignacio para sa araw na ito. Bawat tupi ng tela ay tila nagpapabigat sa kanyang mga balikat, isang paalala ng malaking responsibilidad na ngayon ay nakaatang sa kanya. Nakaramdam ka ba ng takot, Felicitas? Ang mahinahon at malalim na boses ni Attorney Ignacio ay umagaw sa kanyang atensyon. Nakaupo ang abogado sa isang mahabang mesa, nagbabasa ng patong-patong na dokumento ng mga ari-arian ng Del Rosario Corporation. Dahan-dahang humarap si Felicitas at pinagmasdan ang sariling mga kamay. Ang kanyang mga palad ay may mga kalyo mula sa mahabang panahon ng pagpuputol ng mga tangkay ng rosas at paggawa ng mga sampagita garland. Ito ang mga kamay na pinagtawanan ni na Doña Isabela at Clarice. Ang mga kamay na itinuring nilang marumi at hindi karapat-dapat. Ngunit habang tinititigan niya ang mga ito, napagtanto niya na ang mga kalyong yon ay hindi marka ng kahinaan, kundi patunay ng kanyang tibay. Ang mga kamay na ito ang nagtayo sa kanyang sarili nang iwanan siya sa putikan. Ang mga kamay ring ito ang maghuhubog ng kanyang bagong kapalaran. Hindi po ako natatakot, Attorney Ignacio. Ang natatakot sa akin ay ang isiping baka makalimutan ko kung saan ako nanggaling kapag nahawakan ko na ang kapangyarihang ito. Ang tapat na sagot ni Felicitas, ang kanyang boses ay unti-unting nagkakaroon ng tatag. Sanay po akong yumuko para mamulot ng barya sa kalsada. Pero ngayon, inaaral ko kung paano tumayo ng tuwid ng hindi nagyayabang. Ngumiti ng bahagya ang abogado at isinara ang hawak na folder. Iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang karapat-dapat na tagapagmana ng iyong ama. Ang yaman ay madaling makabulag sa mga taong walang puso, ngunit sa isang taong dumaan sa hirap, ito ay nagiging isang sandata ng hustisya. Ang mga Arriaga ay uhaw sa kapangyarihan. Hayaan nating malunod sila sa sarili nilang kasakiman. Sa buong maghapon, sumailalim si Felicitas sa isang masiinsinang pagsasanay. Itinuro sa kanya ni Ignacio ang mga pasikot-sikot ng negosyo, kung paano basahin ang mga balanse sa bangko na nagpapakita ng pagkabaon sa utang ng mga Arriaga, at ang sining ng pagtatago ng emosyon sa harap ng mga kaaway. Ang bawat pahina ng kontrata ay tila naging mga pahina ng isang bagong aklat ng kanyang buhay. Nakita niya kung paano ginamit ng pamilya ni Sebastian ang mga pekeng titulo at panloloko upang kamkamin ang mga lupain sa paligid ng simbahan, mga pamilyang napilitang lumikas dahil sa kawalang hiyaan ni Doña Isabela. Ang sakit na naramdaman niya para sa sarili ay mabilis na napalitan ng isang malalim at nagniningas na determinasyon na ipagtanggol ang iba. Habang nag-uusap sila, pumasok ang isang sekretarya na may dalang isang lumang kahon. Inilapag nito ang kahon sa mesa at mabilis na lumabas. Nakita ni Felicitas ang pamilyar na forma ng kahon. Ito ang mga personal na gamit ng kanyang ama bago ito pumanaw. Isa-isang nilabas ni Ignacio ang mga gamit hanggang sa mahawakan nito ang isang lumang litrato. Peli, may isang bagay pa akong hindi nasasabi sa iyo. Ang seryosong pahayag ng abogado habang inihihilera ang larawan sa harap ng dalaga. Ang pagkamatay ng iyong ama. Hindi iyon simpleng atake sa puso tulad ng sinabi sa ospital. Bago siya pumanaw, iniimbestigahan niya ang isang sindikato ng pangangamkam ng lupa. At ang mga taong nasa likod noon ay walang iba, kundi ang mga Arriaga. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Felicitas. Ang hininga niya ay naipit sa kanyang lalamunan. Ang imahe ng kanyang ama na nanghihina at namimilipit sa sakit ay muling nagbalik
Sinusundan ng matalas at nakakikilabot na pag-unawa. Hindi lang pangarap niya ang pinatay ni Doña Isabela, maging ang kanyang nag-iisang pamilya. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang malalim at malamig na puot na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumabog. Tumingin siya ng diretso sa mata ng abogado. Ang kanyang mga luha ay nagbabanta, ngunit hindi niya hinayaang pumatak. Ang kanyang puso, na dati ay marupok at madaling masaktan, ay tila nabalutan na ng bakal. Sa kabilang dako ng syudad, sa loob ng isang madilim at magulong opisina, nakaharap si Sebastian sa isang computer monitor. Ang liwanag nito ay nagpapakita ng mga numerong pababa, mga pondong nawawala na parang bula. Binasa niya ng paulit-ulit ang nag-iisang mensahe na natanggap mula sa bangko tungkol sa taong bumili ng kanilang mga utang. Ang kumpanyang humaharang sa kanilang pinakamalaking proyekto ay walang inilagay na pangalan ng kinatawan maliban sa isang malinaw at nakakakilabot na pamagat ng korporasyon. Tiningnan ni Sebastian ang dokumento. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at ang kanyang isip ay gulong-gulo sa iisang tanong. Sino ang namumuno sa Del Rosario Corporation at bakit tila kilala nito ang bawat galaw niya? Ang matataas na pader na gawa sa salamin ng Del Rosario Corporation ay tila mga higanting bantay na nagmamalaki sa sinumang pumasok sa gusali. Sa gitna ng malawak at marangyang lobby, pabalik-balik na naglalakad si Sebastian. Ang pawis na namumuo sa kanyang noo, sa kabila ng napakalamig na temperatura sa loob, ay sapat na patunay ng matinding kaba na bumabalot sa kanyang pagkatao. Ang bawat hakbang ng kanyang makintab na sapatos sa ibabaw ng marmol na sahig ay nag-iiwan ng bakas ng isang lalaking nawawalan ng kapangyarihan. Dati, siya ang laging hinihintay at pinupuri sa mga ganitong lugar. Ngunit ngayon, siya ay naibaba sa antas ng isang pulubing nagmamakaawa para sa kapatawaran ng kanilang mga utang. Sa ika-40 palapag, mula sa likod ng isang madilim na salamin na nakaharap sa buong syudad, tahimik na nakamasid si Felicitas. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nakayuko at puno ng pag-asa, ay ngayoy kasing lamig ng hangin sa gabi. Pinagmamasdan niya ang maliit na figura ni Sebastian sa ibaba, mula sa screen ng security camera na nasa kanyang mesa. Ang lalaking nangako sa kanya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng dambana ay ngayon ay nagmumukhang isang desperadong biktima ng sarili nitong kasakiman. Wala nang luha sa mga mata ni Felicitas. Ang pait ng kahapon ay tuluyan ng tumigas at naging isang kalasag na pumoprotekta sa kanyang pusong minsan ng binasag. Nang magdesisyon si Felicitas na bumaba sa isang pribadong palapag upang makipagkita kay Attorney Ignacio, hindi niya inasahan na magkakasabay sila ni Sebastian sa loob ng iisang elevator. Bumukas ang makapal na pintuan ng bakal upang hayaang pumasok ang binata mula sa ika-5 palapag. Mabilis na tumalikod si Felicitas at humarap sa sulok. Ang malapad na kwelyo ng kanyang itim na coat at ang suot niyang dark glasses ay naging perpektong pananggalang upang hindi siya makilala. Nang sumara muli ang pintuan at tuluyang makulong silang dalawa sa maliit na espasyo, unti-unting kumalat sa hangin ang pamilyar na pabango ni Sebastian. Isang mamahaling halimuyak na may halo ng pine at musk. Noon, ang amoy na ito ay sapat na upang magbigay ng kilig sa buong katawan ni Felicitas. Ito ang amoy ng mga yakap na inaakala niyang magliligtas sa kanya mula sa kahirapan. Ang amoy na nagpapadama sa kanya na siya ay ligtas at minamahal. Ngunit ngayon, habang dahan-dahang pumapasok ang halimuyak sa kanyang ilong, walang puso na bumilis ang tibok. Wala siyang naramdamang pagmamahal o pananabik. Ang tanging sumagi sa kanyang isipan ay ang malamig na semento ng simbahan, ang pagkapunit ng kanyang belo, at ang pagtalikod ni Sebastian habang siya ay umiiyak sa putikan. Ang kanyang katawan ay nanigas hindi sa takot, kundi sa isang matinding pagkasuklam na nagpapatunay na ang pag-ibig niya ay tuluyan ng patay. Hindi man lang lumingon si Sebastian sa babaeng nasa sulok
Masyadong abala ang isip nito sa pag-iisip ng mga idadahilan sa bagong may-ari ng kanyang mga utang. Nang bumukas ang pinto sa palapag, kung nasaan ang tanggapan ng CEO, mabilis na lumabas si Sebastian, nagmamadaling lumapit sa desk ng pangunahing sekretarya. Dahan-dahang sumunod si Felicitas sa malayo at pumasok sa isang pribadong pintuan na direkta sa kanyang opisina, kung saan hinihintay niya ang mga susunod na mangyayari. Habang nakaupo si Felicitas sa kanyang mamahaling silya, biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono na nakapatong sa mesa. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi nakarehistrong numero. Walang pangalan, ngunit ang nilalaman ng mensahe ay detalyadong pag-uulat tungkol sa mga nagaganap sa loob ng mansyon ng mga Arriaga. Ang mga lihim na pag-aaway ni Doña Isabela at Clarice at ang mga dokumentong sinusubukang sunugin ng matanda. Tiningnan ito ni Felicitas ng may lihim ng ngiti. Ang kayabangan ni Doña Isabela ang naging dahilan upang hindi nito mapansin na may nagmamasid na pala sa kanya mismo sa loob ng kanyang sariling tahanan. Sa labas ng tanggapan, pilit na kinakausap ni Sebastian ang sekretarya. Ang kanyang tono ay nagsisimula ng maging arogante dahil sa kawalan ng pasensya. "I've been waiting for hours. Tell your boss that Sebastian Arriaga is here. Kailangan kong makausap ang CEO ninyo ngayon din para ayusin ang problema sa mga accounts namin. I am not leaving until we make a deal." Ang mayabang na pamimilit ng binata habang nakapamewang. Pumasok ang sekretarya sa opisina ni Felicitas at makalipas ang ilang sandali ay muling lumabas bitbit ang isang malamig na mensahe. Tiningnan ng sekretarya si Sebastian mula ulo hanggang paa, isang tingin na nagpapababa sa natitirang dangal ng lalaki. "Mr. Arriaga, the CEO, is extremely busy right now and has no intention of entertaining your requests." Ang formal na sagot ng sekretarya. "At may ipinapasabi po siya sa inyo. Sabihin ko raw po sa inyo, hindi siya tumatanggap ng mga talunan." Ang tunog ng pagbasag ng baso ay tila hindi na bago sa loob ng mansyon ng mga Arriaga. Ang mamahaling florera na galing pa sa Europa ay nagkadurog-durog sa ibabaw ng malapad na alpombra, sumasalamin sa tuluyang pagkawasak ang relasyon ni Sebastian at Clarice. Namumula ang mukha ni Sebastian, ang mga ugat sa kanyang leeg ay litaw na litaw dahil sa matinding puot habang nakatitig sa babaeng pinili niyang ipalit kay Felicitas. Nakatayo si Clarice sa kabilang dulo ng sala. Ang kanyang mga braso ay nakakrus at ang kanyang mapanuyang ngiti ay sapat na upang lalong papag-initin ang dugo ng binata. "Wala kayong ibibigay na pondo? Pagkatapos kong iwan ang babaeng mahal ko sa altar para lang sa kasunduan nating ililigtas ng pamilya mo ang kumpanya namin. Ngayon, sasabihin mong bankrupt din ang mga Monteverde?" Ang boses ni Sebastian ay pumailan lang sa kabuuan ng sala. Bit-bit ang bigat ng isang malaking pagsisisi. Ngumiti si Clarice ng may halong panghahamak. Ang kanyang mga mata ay nanliliit, tila tinatantiya kung gaano pa niya kayang saktan ang binata. "Oh please Sebastian, huwag mong sabihing ginawa mo yon dahil sa pamilya. Ginawa mo yon dahil uhaw ka sa yaman. Pareho lang tayo. Kailangan kong maikasal sa isang Arriaga para hindi bawiin ng bangko ang mga sasakyan ko. Kaya huwag kang magmalinis. Inakala kong may pera kayo at inakala mong may pera kami. We are both victims of our own greed." Ang mga salitang iyon ay tila mga malamig na patalim na bumaon sa isip ni Sebastian. Sa isang iglap, ang imahe ni Felicitas, ang babaeng walang hinangad, kundi ang kanyang pagmamahal ay dumaan sa kanyang alaala. Inalok siya nito ng dalisay na pag-ibig, ngunit pinili niya ang isang ahas na nababalutan ng ginto. Ang kabigatan ng kanyang mga desisyon ay unti-unting dumadagdag sa kanyang paghinga. Pinagsisihan niyang tinalikuran niya ang tanging taong totoo sa kanya. Bago pa man siya makasagot, nakita niyang bumababa si Doña Isabela mula sa hagdanan. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy. Dahan-dahang naglakad ang matanda
at walang babalang lumapit kay Clarice. Sa isang mabilis na paggalaw ng kamay, isang matinding sampal ang dumapo sa pisngi ng dalaga. Ang tindi ng tama ay nag-iwan ng pulang marka sa maputing balat ni Clarice at nagpaling sa mukha nito. Wala kang kwentang babae. Ginamit mo lang ang pangalan ng anak ko para pagtakpan ang mga kasalanan ng pamilya mo. Ang tinig ni Isabela ay punong-puno ng galit. Ang kayabangan nito ay nauwi sa kawalang hiyaan. Mula ngayon, lumabas ka na sa pamamahay ko. You are nothing but a parasite. Sa gitna ng sigawan at kaguluhan, biglang natumba si Doña Isabela at napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namilipit sa sakit habang hinihingal na nakatingin sa kanyang anak. Mabilis na lumapit si Sebastian upang alalayan ang ina. Inuutusang tumawag ng ambulansya ang mga kasambahay. Ngunit habang hawak niya ang matanda, napansin niya ang kawalan ng anumang senyales ng tunay na atake sa puso. Ang mga mata ni Isabela ay hindi nakapikit sa sakit, kundi nakamasid sa kanya ng matalim, tila nagmamanman kung susunod pa ba siya sa gusto nito. Sebastian, the project in Quiapo, it's our only hope. Kailangan mong kausapin ang Del Rosario Corporation, no matter what it takes. Ang paos, ngunit nakakokontrol na bulong ng matanda. Naramdaman ng binata ang tila paghihigpit ng isang tanikala sa kanyang lalamunan. Ang atake ng kanyang ina ay isa na namang instrumento upang ikulong siya sa kanyang obligasyon. Kinabukasan, dala ng labis na pagkabigo at kalituhan, natagpuan ni Sebastian ang kanyang sarili na naglalakad sa kalsada ng Makati. Ang kanyang isip ay lumilipad sa kanyang mga problema hanggang sa mahagip ng kanyang paningin ang isang maliit na batang babae sa gilid ng bangketa. Ang bata ay may suot na lumang damit, may maruming mukha, at may hawak na isang manipis na buwig ng sampagwita. Napatigil si Sebastian. Ang imahe ng bata ay tila isang salamin ng nakaraan, isang paalala sa babaeng kanyang minahal at pinabayaan. Kung siguro ay naging sapat ang pag-ibig niya para piliin si Felicitas, hindi sana siya nasa gitna ng ganitong pagkasira. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang sirain niya ang kanyang kasal, isang mabigat na luha ng pagsisisi ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang pagsisisi na huli na para magbago. Subalit nang balikan niya ang kanyang sasakyan upang umuwi at kunin ang ilang dokumento para sa huling negosasyon, nahagip niya ang isang kapirasong papel na nakasingit sa kanyang dashboard, isang medical record na iniwan mismo ni Clarice bilang pangganti bago ito tuluyang umalis ng mansyon. Nang basahin niya ang nilalaman nito, tuluyang nanigas ang kanyang katawan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang malaman niyang ang batang ipinagbubuntis ng babaeng ipinalit niya kay Feli ay nagmula pala sa ibang dugo. Ang araw sa ibabaw ng Quiapo ay nakatago sa likod ng makakapal na ulap, nagbabadyang bumuhos ang isang malakas na ulan anumang oras. Sa kabila ng banta ng panahon, ang paligid ng simbahan ay puno pa rin ng mga taong nagdarasal, nagbebenta ng mga anting-anting at mga bulaklak na naghihintay ng mamimili. Bumaba si Sebastian mula sa kanyang sasakyan. Ang kanyang kasuotan ay isang mamahaling polo shirt at slacks na pilit tinatakpan ng pagod at kahihiyan sa kanyang mukha. Pumunta siya rito hindi para magdasal sa Nazareno, kundi para patunayan sa sarili na kaya pa niyang magpatuloy sa kabila ng unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang lugar na ito, kung saan niya iniwan si Felicitas, ay tila isang magnanakaw ng kapayapaan na pilit niyang binabalikan. Naglakad siya patungo sa pasukan ng simbahan nang mahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na kaganapan. Isang maliit na batang babae, bit-bit ang isang lumang basket ng sampagita. Ang patuloy na inaalok ang kanyang paninda sa mga dumadaang mayayaman. Bawat yuko at ngiti ng bata ay pilit na binabaliwala ng mga naglalakad, na tila ba ang kanyang presensya ay isang nakakadiring mantsa sa kalsada. Biglang may isang babaeng lumapit sa bata.
Ang babae ay nakasuot ng isang simpleng ngunit eleganteng bestida na kulay krema, may malaking sombrero na nagtatago sa kalahati ng kanyang mukha at may dalang isang maliit na pamaypay na paminsan-minsan niyang inilalapit sa kanyang dibdib. Pinagmasdan ni Sebastian ang ginawa ng babae. Imbes na pandirian ng bata tulad ng iba, lumuhod ito sa maruming bangketa upang magpantay ang kanilang mga mata. Binili ng babae ang lahat ng sampagita at idinagdag pa ang isang makapal na piraso ng pera na sapat na para makakain ng bata ng 1 linggo. Nang hawakan ng babae ang maruming pisngi ng bata, may isang kakaibang lambing at pag-unawa sa kanyang kilos na tila nangyari na noon sa mismong lugar na ito. Ang tagpong iyon ay tumarak ng malalim sa alaala ni Sebastian, si Felicitas. Ganyan na ganyan ang ginagawa niya noon. Ngunit ang babaeng ito ay iba. Mula sa kanyang ayos hanggang sa uri ng kanyang tindig, malinaw na hindi siya galing sa eskinita, kundi mula sa mataas na lipunan. Dala ng matinding kuryosidad, dahan-dahang lumapit si Sebastian. "Excuse me, miss." Ang magalang na simula ng binata. Sinusubukang magpakita ng ngiti na dati ay nagpapatibok sa puso ng maraming babae. "Pasensya na. Pero ang kabutihan mo ay bihira nang makita sa mga ganitong lugar." Nilingon siya ng babae, ngunit ang sombrero nito ay nananatiling nakatakip sa kanyang mga mata. Nang sumagot ito, ang tinig ay formal, banayad, ngunit may isang malamig na tono na tila bakal na nakatago sa ilalim ng pilus. "Ang kabutihan ay hindi nasusukat sa lugar, Mr. Arriaga. Nasusukat ito sa mga taong pinipili nating pahalagahan kahit walang nakatingin." Ang sagot ng babae. Bawat salita ay may dalang diin na tila nanggagaling sa mas malalim na kahulugan. Nanlaki ang mga mata ni Sebastian. "Paano mo nalaman ang pangalan ko? At pamilyar ang boses mo. Nagkita na ba tayo?" Bago pa man makasagot ang babae, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanila. Si Mang Tomas, ang gwardya ng simbahan na dati ay iniiwasan ni Sebastian dahil sa amoy nitong lumang pawis at kandila. Ang matanda ay tumayo sa pagitan nila, nakatingin ng diretso sa mga mata ni Sebastian na may isang matinding galit na hindi niya maintindihan. "Sino ba siya, Mang Tomas?" tanong ni Sebastian. Sinusubukang silipin ang mukha ng babae. Hinawakan ni Mang Tomas ang hawakan ng kanyang lumang tungkod ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. "Bakit Sebastian? Naghahanap ka na ba ulit ng bagong lolokohin matapos mang basagin ang puso ng isang taong walang ginawa kundi ang magmahal sa'yo? Wala ka talagang natutunan sa ama mo, ano? Kaparehong kapareho mo siya. Isang mapagmataas na walang pakialam sa buhay na sisirain niya. Kahit pabuhay iyon ng mismong kaibigan niya." Natigilan si Sebastian sa narinig. Ang pagbanggit sa kanyang yumaong ama, na matagal na niyang ibinaon sa kanyang alaala, at ang tono ng pananalita ni Mang Tomas ay nagbigay ng isang malakas na pagyanig sa kanyang kalooban. Bakit tila kilala ng matandang ito ang kanyang ama? Anong sikreto ang itinatago ng kay Apo na hindi niya kailanman inalam? Sa pagkakataong yon, dahan-dahang tumalikod ang babaeng nakasombrero at nagsimulang maglakad palayo. Isinasama ang mga alaala ni Sebastian at iniiwan siyang nakatayo sa gitna ng maraming tao. Tuluyan ng pinipigilan ng matinding takot at kalituhan. Ang kanyang tinig ay malamig na nag-iwan ng isang pangako bago tuluyang nawala sa dilim ng kalsada. "Tandaan mo, Sebastian, hindi lahat ng itinapon mo ay mananatiling basura. Minsan, bumabalik sila upang sisingilin ka sa mga utang mong hindi kayang bayaran ng pera." Ang paglamig ng kape sa loob ng mamahaling tasa ay sapat na indikasyon kung gaano nakatagal naghihintay si Doña Isabela sa lobby ng Del Rosario Corporation. Nakaupo ang matanda sa isang formal na sofa, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid, pilit na pinapanatili ang kanyang dangal sa kabila ng unti-unting panginginig
ng kanyang mga tuhod. Sa tabi niya ay nakatayo si Sebastian. Ang muka ay pinaghalong inis at kahihiyan. Pinagmamasdan ng mga empleyadong nagdaraan na tila ba ang kanyang presensya ay walang anumang halaga. Ilang oras na ang lumipas mula nang dumating sila upang makiusap na huwag bawiin ang kanilang mansyon at mga proyekto. Ngunit ni isang anino ng CEO ay hindi pa nila nakikita. Ma, tama na ito. 3 oras na tayong naghihintay dito na parang mga pulubi. Niloloko lang tayo ng CEO na ito. Ang inis na bulong ni Sebastian. Ang kanyang pasensya ay umabot na sa hangganan. Tiningnan siya ni Doña Isabela nang may talim na mas matalim pa sa kutsilyo. Tumahimik ka, Sebastian. Hanggat hawak nila ang mga titulo natin, maghihintay tayo kahit hanggang bukas. Huwag mong ipakita sa kanila na mahina. Tayo. We are still Arriagas. Ngunit sa kabila ng kanyang matapang na salita, ang bahagyang pagngig ng kanyang boses ay hindi maitatago. Ang kape na ibinigay ng sekretarya na may murang kalidad ay isang tahasang pambabastos sa kanyang panlasa, ngunit wala siyang magawa kundi ang titigan ito bilang simbolo ng kanyang pagbagsak. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paghihintay na tila isang buong taon, bumukas ang makapal na pintuan ng pangunahing tanggapan. Isang lalaking nakasuot ng maayos na suit, si Attorney Ignacio, ang lumabas at sinenyasan silang pumasok. Ang kanyang muka ay walang anumang emosyon habang pinangungunahan ang dalawa patungo sa isang malawak na conference room. Ang kwarto ay nagliliwanag dahil sa malaking bintana na nagpapakita ng buong syudad ng Makati. Ngunit ang atensyon ni Isabela at Sebastian ay naagaw ng isang bulto ng taong nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Ang silya ay nakatalikod. Itinatago ang pagkakakilanlan ng taong naghihintay sa kanila. Welcome sa Del Rosario Corporation, Doña Isabela. Mr. Arriaga, ang panimula ni Attorney Ignacio habang inilalapag ang isang makapal na kontrata sa harap nila. Ang aming CEO ay handang magbigay ng palugit sa inyo at hindi kukunin ang inyong mansyon, ngunit sa isang kondisyon. Mabilis na kinuha ni Isabela ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang binabasa ang mga nilalaman nito. Nang makita niya ang mga numerong inaalok, isang malamig na pawis ang tumulo mula sa kanyang noo. Ang halaga ng interes ay napakalaki, sapat upang tuluyan silang maging alipin ng kumpanyang ito habang buhay. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang nakasulat sa pinakaibabang bahagi ng pahina, isang special clause na nag-uutos sa mga Arriaga na isuko ang buong pamamahala ng Quiapo Project sa kamay ng Del Rosario Corporation nang walang anumang karapatang umangal. Ito ba ay isang biro? Ang galit na tanong ni Sebastian, itinatapon ang kontrata sa mesa. Ipinapamigay niyo sa amin ang aming sariling proyekto. Kapalit ng pananatili namin sa mansyon, ito ay panloloko. Dahan-dahang umikot ang silya sa dulo ng mesa. Mula sa likod ng malaking laptop, lumitaw ang isang babaeng nakasuot ng itim na suit. Ang buhok ay maayos na nakapusod, at ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Hindi siya naguguluhan, hindi nanginginig. Nakatitig siya ng diretso sa mga mata ni Sebastian, isang titig na tumusok hanggang sa kaluluwa ng binata. Nang makilala ni na Doña Isabela at Sebastian ang mukha ng babae, ang buong conference room ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang bibig ni Isabela ay bahagyang bumuka. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding hindi pagkapaniwala. Si Sebastian ay napaatras ng isang hakbang. Ang kanyang buong katawan ay nanigas na parang naging bato. Ikaw, paanong ikaw ang nautal na salita ni Sebastian, hindi kayang tapusin ang kanyang pangungusap. Ang imahe ng babaeng iniwan niya sa putikan ng Quiapo, na umiiyak habang hawak ang mga sirang bulaklak, ay nagbanggaan sa imahe ng makapangyarihang CEO na nasa harap niya ngayon. Si Felicitas, hindi na isang tindera, kundi ang may-ari ng tadhana nila. Ngumiti ng malamig si Felicitas.
Isang ngiti na walang halong kaligayahan, kundi isang dalisay na katarungan. Inilapit niya ang kanyang mukha sa mesa at tiningnan ng matanda mula ulo hanggang paa. Pirmahan niyo ito o mawawala ang lahat sa inyo bukas. Ang mahinahon, ngunit mariin niyang utos. Ang kanyang boses ay walang iniwan, kundi ang lamig ng isang hatol. Ang katahimikan sa loob ng conference room ay tila isang malaking pader na unti-unting dumudurog kina Doña Isabela at Sebastian. Ang nakakabinging realidad ay sumasampal sa kanila ng walang humpay. Ang babaeng itinuring nilang basura, ang babaeng itinapon nila sa lansangan ng Quiapo na parang walang kwentang bagay, ay ang mismong taong may hawak ngayon ng kanilang mga buhay. Ang bawat tikom ng bibig ni Felicitas ay isang tahimik na paghusga. Ang bawat tingin niya ay isang patalim na bumabaon sa natitirang kayabangan ng mga Arriaga. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Isabela habang nakahawak sa gilid ng mesa upang pigilan ang sarili sa pagkatumba. Ang kanyang maputlang muka ay isang manipis na maskara na pilit nagtatago ng matinding takot at kahihiyan. Si Sebastian, sa kabilang banda, ay hindi makagalaw. Ang kanyang paningin ay nananatiling nakapako kay Felicitas. Sa isip niya ay naguunahan ang mga tanong at pagsisisi na hindi na kailanman masasagot o mababago pa. Paanong naging iyo ang Del Rosario Corporation? Ang pautal-utal na tanong ni Sebastian, ang tinig ay bahagyang basag. Tila tinatanggap ang pagkatalo, ngunit nagmamakaawa pa rin ng kasagutan. Bahagyang inayos ni Felicitas ang mga papel na nasa kanyang harapan. Ang kanyang kilos ay kalmado at may kontrol, malayo sa babaeng nagmamakaawa noon sa altar. Hindi niyo na kailangang malaman ang detalye, Sebastian. Sapat nang malaman ninyo na habang abala kayo sa pagtapak sa mga tulad namin upang makarating sa itaas, hindi ninyo na malayang inaapakan nyo na pala ang tagapagmana ng lupang nais ninyong angkinin. Ang malamig na sagot ni Felicitas, hindi inilalayo ang paningin sa binata. Ngayon, ang desisyon ay nasa inyo. Pirmahan ang dokumento at isuko ang proyekto sa Quiapo. O lalabas ako sa kwartong ito at hahayaan ang batas na bawin ang lahat ng mayroon kayo. Wala nang ibang nagawa ang matanda, kundi kunin ang pluma mula sa mesa ni Ignacio. Mabagal at mabigat ang bawat galaw, at sa bawat guhit ng kanyang pirma sa papel, ay tila may kapalit na bahagi ng kanyang sarili. Nanginginig ang kanyang kamay, sapat upang ipakita ang bigat ng desisyong yon. Nang matapos, mariin niyang ibinaba ang pluma at itinuon ang tingin kay Felicitas, puno ng galit, sakit at tahimik na pagkatalo. Makalipas ang ilang araw, ang balita tungkol sa pagkuha ng Del Rosario Corporation sa lahat ng ari-arian at proyekto ng mga Arriaga ay lumabas na sa mga pahayagan at balita. Ang pagguho ng toreng ginto ng pamilya ay mabilis na naging usap-usapan sa buong syudad. Dahil dito, nagpasya ang mga Monteverde na tuluyan ng iatras ang anumang natitirang suporta sa kanila. Ang pagpapakita ni Clarice ng kanyang peking test sa pagbubuntis ay nahayag sa lahat, dahilan upang tuluyan na siyang mapatalsik ni Doña Isabela mula sa kanilang mansyon bago pa man ito tuluyang ipasara. Si Clarice, na minsang nangarap maging reyna sa pamamagitan ng pag-aagaw, ay lumabas sa pintuan nang may dalang isang lumang maleta. Ang kanyang mamahaling korona ay nalaglag at nayapakan sa pag-aagawan, na bali tulad ng pagkapunit ng belo ni Felicitas. Sa kabila ng tagumpay ni Felicitas sa laban na ito, ang gabi sa opisina ni Attorney Ignacio ay balot ng isang malalim na kadiliman. Habang abala ang abogado sa pagsasaayos ng mga natitirang legal na dokumento na magpapatunay ng kasamaan ni Doña Isabela sa pagkamatay ng ama ni Felicitas, isang amoy ng usok ang dahan-dahang pumasok sa siwang ng pinto. Ang makapal na aso ay mabilis na kumalat sa silid.
na sinundan ng isang matinding liwanag ng apoy mula sa labas ng pintuan. Ang mga papeles ay nagsimulang matupok. Ang bawat pahina ay nagiging itim na abo. Inaangkin ang mga huling ebidensya ng hustisya na matagal nang hinihintay. Habang nararamdaman ni Ignacio ang init ng nagngangalit na apoy na pumapalibot sa kanya, ang kanyang huling naisip ay ang panganib na nagbabanta ngayon kay Felicitas. May isang taong handang sumunog ng buong gusali upang panatilihing nakabaon ang lihim ng mga Arriaga. Ang nagngangalit na apoy sa loob ng opisina ni Attorney Ignacio ay tila isang gutom na hayop na walang awang lumalamon sa bawat piraso ng kasaysayan. Ang makapal at maitim na usok ay mabilis na bumabalot sa kisame, humahalo sa init na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ang bawat pahina ng dokumento, ang mga ebidensya ng pangangamkam ng lupa, ang mga lihim na transaksyon ng mga Arriaga, at ang huling testamento ng ama ni Felicitas ay isa-isang nagiging abo, nagliliparan sa hangin na tila mga itim na paru-parong nawalan ng buhay. Sa gitna ng kaguluhang ito, pilit na gumagapang si Ignacio sa sahig, ang kanyang mga mata ay nananakit at ang kanyang lalamunan ay tila tinutusok ng libu-libong karayom sa bawat pagsubok niyang huminga. Ang mga papeles, ang katarungan ni Felicitas, ang mahina at paos na bulong ni Ignacio habang pilit na inaabot ang isang folder na malapit na ring abutin ng apoy. Ngunit ang bigat ng kanyang katawan at ang kawalan ng hangin ay unti-unting nagnanakaw sa kanyang malay. Sa labas ng gusali, dumating si Felicitas na humahangos. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng matinding sindak habang pinagmamasdan ang naglalagablab na bintana ng kanyang tanging kakampi. Hindi siya makapaniwala na ang pag-asang kabubuo pa lamang ay muli na namang tinatangkang wasakin ng isang malupit na tadhana. Akmang papasok siya sa loob ng nagbabagang gusali ng isang matikas at matibay na kamay ang humawak sa kanyang balikat. "Wag, Felicitas! Masyadong mapanganib." Ang boses ay nanggaling kay Mang Tomas. Ang matandang gwardya ng simbahan ay hindi na mukhang mahina o hapo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyon na tila matagal na niyang inihanda para sa sandaling ito. Bago pa man makasagot ang dalaga, mabilis na nagtakip ng basang tela sa mukha si Mang Tomas at sumugod sa loob ng nagbabagang pasilyo. Ang bawat hakbang ng matanda ay puno ng bilis at lakas na hindi akalain ni Felicitas na taglay nito. Sa loob ng ilang minuto, na tila tumagal ng ilang oras para sa naghihintay na dalaga, muling lumitaw si Mang Tomas mula sa makapal na usok, pasan-pasan ang nanghihinang katawan ni Attorney Ignacio. Ang amoy ng sunog na tela at buhok ay humalo sa malamig na hangin sa labas habang dahan-dahang inilalapag ng matanda, ang abogado, sa semento. Nang makalayo na sila sa panganib at dinala sa isang ligtas na lugar sa Quiapo, dahan-dahang nagkamalay si Ignacio. Ang kanyang mga kamay ay puno ng paso at ang kanyang mukha ay itim sa uling. Ngunit ang mas masakit para sa kanya ay ang makita ang lungkot sa mga mata ni Felicitas habang nakatingin sa malayo, kung nasaan ang abo ng kanilang mga ebidensya. "I'm sorry, Feli. Wala akong naisalbang kahit anong papel. Lahat ng ebidensya laban kay Doña Isabela naging abo na." Ang may pagsisising sabi ni Ignacio. Ang kanyang boses ay nanginginig sa lungkot. Umiling si Felicitas at lumuhod sa tabi ng abogado. Hinahawakan ang kamay nito nang may pasasalamat. "Ang mahalaga ay buhay kayo, attorney. Ang mga papel ay pwedeng palitan, pero ang buhay ninyo ay hindi." Dito na nagsalita si Mang Tomas. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng mga alaalang matagal nang nakabaon. "Hindi lahat ay nawala, Felicitas. Ang katotohanan ay hindi nasusunog. Nakaukit ito sa aking isipan dahil ako ang saksi sa lahat ng ginawa ng mga Arriaga sa ama mo." Napatitig si Felicitas sa matanda. Ang medalyon na laging hawak ni Mang Tomas ay inilabas nito at ipinakita sa dalaga.
Sa loob nito ay may isang maliit na larawan, ang larawan ni Mang Tomas at ng ama ni Felicitas noong kabataan nila, parehong nakasuot ng uniforme ng kumpanya. Ako ang matalik na kaibigan ng iyong ama, Eduardo. Ako ang kasama niya ng tangkaing agawin ng mga Arriaga ang kumpanya. Ang akala nila ay napatay na rin nila ako, kaya nagtago ako sa ilalim ng maskara ng isang matandang gwardya sa simbahan. Felicitas. Anak, hindi mo kailangan ng mga papel kung mayroon kang buhay na saksi na handang magsalita sa harap ng buong mundo. Ang tawag ni Mang Tomas na anak ay tila isang mainit na yakap na nagpawi sa ginaw na nararamdaman ni Felicitas. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng may bagong pag-asa, isang pag-asa na hindi na lamang nakasalalay sa mga legal na dokumento, kundi sa katotohanang buhay sa puso ng isang tapat na kaibigan. Gayunpaman, ang sandali ng kanilang pagkakaisa ay binasag ng isang anino na lumitaw sa tapat ng bahay ni Felicitas sa Quiapo. Paglingon niya, nakatayo roon si Sebastian. Ang kanyang anyo ay gusot. Ang mga mata ay namumula at may hawak siyang isang maliit na kahon. Hindi siya mukhang kaaway, kundi isang lalaking tuluyan nang nilamon ng sarili niyang pagsisisi. Feli, kailangan nating mag-usap. Ang pakiusap ni Sebastian, ang kanyang tinig, ay tila isang paghingi ng tawad na matagal nang hinihintay ng hangin sa Quiapo. Anong ginagawa mo rito, Sebastian? Hindi ba't masyadong madumi ang eskinita namin para sa isang katulad mo? Ang tinig ni Felicitas ay tila isang malamig na hanging umihip sa gitna ng init ng gabi. Nakatayo siya sa harap ng kanilang barong-barong, ang kanyang mga kamay ay nakakrus sa kanyang dibdib, habang ang liwanag mula sa loob ng dampa ay nagbibigay ng isang mahabang anino sa kanyang paanan. Sa harap niya, si Sebastian ay mukhang isang aninong naligaw sa dilim. Ang kanyang dating makisig na anyo ay naglaho na. Ang kanyang polo ay may mantsa ng putik at ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa pagod at puyat. Hawak niya ang isang maliit na kahon na nakabalot sa lumang tela. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit itong iniiaabot kay Feli. Feli, patawarin mo ako. Hindi ako napunta rito bilang isang Arriaga, kundi bilang ang lalaking dati mong minahal. Ang pakiusap ni Sebastian, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na madaling mabasag. Nalaman ko na ang lahat, ang panloloko ni Clarice, ang mga ginawa ni Mama. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano kalaki ang nawala sa akin nang talikuran kita sa altar. Tiningnan ni Felicitas ang kahon, ngunit hindi niya ito tinanggap. Ang kanyang puso, na dati ay mabilis na tumitibok sa bawat salita ni Sebastian, ay nanatiling tahimik at matigas. Walang galit, walang sakit. Tanging isang malalim na pagod at kawalan ng pakialam ang nananatili sa kanyang kalooban. Ang amoy ng basang lupa at basura sa paligid nila ay tila mas matamis pa kaysa sa mga salitang lumalabas sa bibig ng lalaking nasa harap niya. Ang pag-ibig ay hindi parang isang gamit na pwedeng itapon sa basura kapag ayaw mo na at pupulutin ulit kapag kailangan mo, Sebastian. Ang mahinahong sagot ni Felicitas. Ang Felicitas na minahal mo ay namatay na sa semento ng simbahan kasabay ng pagkapunit ng kanyang belo. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay wala ng utang na loob sa'yo o kahit kanino. Tumalikod si Felicitas at pumasok sa loob. Iniiwan si Sebastian na nakatayo sa ilalim ng nagsisimulang pag-ambon. Ang tunog ng pag-ikot ng kandado sa kanilang pinto ay tila isang huling tuldok sa kabanata ng kanilang nakaraan. Walang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Felicitas. Sa halip, isang pakiramdam ng kalayaan ang dahan-dahang lumaganap sa kanyang buong pagkatao. Madaling araw na nang magpasya si Felicitas na pumunta sa sementeryo kasama sina Attorney Ignacio at Mang Tomas. Ang hamog ay makapal at ang bango ng mga bulaklak sa paligid ay humahalo sa lamig ng hangin. Lumapit siya sa puntod ng kanyang ama, si Eduardo.
Dahan-dahan niyang inilapag ang isang puting rosas sa ibabaw ng marmol na semento. Hinaplos niya ang nakaukit na pangalan at sa bawat daloy ng kanyang daliri, tila ba nakikipag-usap siya sa kaluluwa ng taong nagbigay sa kanya ng lahat, ngunit hindi niya nakasama ng matagal. Tay, bukas na po ang lahat. Ang bulong ni Felicitas, ang kanyang tinig ay puno ng paninindigan. Ang lupang kinuha nila sa inyo, ang dangal na tinangka nilang yurakan. Bukas, maibabalik na po ang lahat sa pangalan natin. Hindi po ako maghihiganti dahil sa puot, kundi dahil ito ang katarungang nararapat sa inyo at sa lahat ng mga taong tulad ko na minsan nang minaliit. Naramdaman ni Felicitas ang isang mahinang haplos ng hangin sa kanyang pisngi, tila isang sagot mula sa kabilang buhay. Ang katahimikan ng sementeryo ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Alam niyang handa na siya. Ang bukas ay hindi na lamang tungkol sa pagbagsak ng mga Arriaga, kundi tungkol sa pagbangon ng isang tunay na Del Rosario. Pagbalik nila sa opisina, inilabas ni Attorney Ignacio ang isang tumpok ng mga imbitasyon para sa Grand Project Launch na gaganapin sa mismong harap ng simbahan ng Quiapo. Ito ang proyektong inaakala ni Doña Isabela na magliligtas sa kanila, ngunit lingid sa kanilang kaalaman. Ito na ang magiging entablado ng kanilang huling paghatol. Pinirmahan ni Felicitas ang huling imbitasyon na nakalaan para sa pamilya Arriaga. Ang bawat hagod ng kanyang panulat ay tila isang hatol na hindi na mababawi pa. Sa labas, ang langit ay nagsisimulang magliwanag, ngunit ang kapaligiran ay nananatiling tahimik at mapanganib. Isang huling gabi ng paghihintay, isang huling gabi ng panalangin bago ang pagdating ng bukas na magbabago sa lahat. Tumingala si Felicitas sa langit, pinagmamasdan ang huling bituin na unti-unting naglalaho sa pagdating ng araw. Bukas, ang Quiapo ay hindi na lamang saksi sa kanyang luha, kundi saksi sa kanyang pagtatagumpay. Ngunit habang naghahanda ang lahat, isang itim na sobre ang palihim na iniwan sa pintuan ng Del Rosario Corporation na may nakasulat na pangalan ni Felicitas sa pulang tinta. Ang tunog ng bakal na tumatama sa tansong kampana ng simbahan ng Quiapo ay pumailan lang sa buong kapaligiran, tila isang babala na nanginginig sa hangin. Sa harap ng simbahan, isang malawak at marangyang entablado ang itinayo, nababalutan ng telang pelus na kulay pula at ginto. Narito ang lahat ng makapangyarihang tao sa syudad, mga politiko, negosyante, at mga mamamahayag, na ang mga kagamitan ay patuloy na naglalabas ng mga panandaliang liwanag na tumatama sa mukha ng mga Arriaga. Nakatayo sa gitna si Doña Isabela, suot ang kanyang pinakamahal na hiyas at isang nangiting puno ng huwad na tagumpay. Sa tabi niya ay si Sebastian, na bagamat maayos ang pananamit ay may mga matang tila nawawalan na ng kislap ng buhay. Ngayong araw, muling itatayo ng mga Arriaga ang dangal ng Quiapo sa pamamagitan ng proyektong ito. Ang mayabang na pahayag ni Doña Isabela sa harap ng mikropono, ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng plaza, tila ba sadyang ginawa upang marinig ng mga dukhang nakatira sa mga eskinita. Ang lupang ito ay magiging simbolo ng aming kapangyarihan at hindi natapos ni Doña Isabela ang kanyang pangungusap ng isang itim at makintab na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat mismo ng entablado. Ang pagbukas ng pinto nito ay nagdulot ng isang matinding katahimikan sa paligid. Tila ba maging ang hangin ay tumigil sa pag-ihip. Lumabas mula sa sasakyan si Felicitas. Hindi siya suot ng kahit anong marangyang alahas. Sapat na ang kanyang itim na formal na kasuotan at ang kanyang tindig na tila isang reynang binalikan ng kanyang kaharian. Kasunod niya ay sina Attorney Ignacio at Mang Tomas, na ngayon ay nakasuot ng maayos na barong, bitbit ang katotohanang matagal nang itinago ng dilim. Nagkaroon ng malakas na bulong-bulungan sa karamihan nang makilala nila ang babaeng minsang hinuya sa mismong lugar na ito. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang ituon
Ang kanilang mga lente kay Felicitas, ang bawat pagkislap ng ilaw ay tila mga kidlat na nagpapakita ng kanyang bagsik. Dahan-dahang umakyat si Felicitas sa entablado. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa kahoy ay tila isang hatol na papalapit sa mga Arriaga. Ang proyektong ito ay hindi itatayo sa ilalim ng pangalan niyo, Doña Isabela. Ang mahinahong boses ni Felicitas ay bumasag sa katahimikan, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang dambuhala. Dahil ang lupang kinatatayuan niyo ngayon at ang lahat ng inyong inaakalang ari-arian ay pagmamayari na ng Del Rosario Corporation at ako ang kumpanyang yon. Namutla ang mukha ni Doña Isabela. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa matinding galit at takot. Paanong wala kang ebidensya? Lahat ng papeles ay naging abo na. Dito na humakbang si Mang Tomas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katarungan. Nagkakamali ka, Isabela. Ang ebidensya ay hindi lamang mga papel. Narito ako, ang saksi sa pagpatay mo sa dangal at buhay ni Eduardo del Rosario. Narito ang mga dokumentong itinago ko sa loob ng maraming taon sa ilalim ng dambana ng Nazareno. Mga dokumentong hindi mo kayang sunugin dahil binantayan ito ng langit. Inilabas ni Attorney Ignacio ang mga tunay na titulo at ang huling testamento ng ama ni Felicitas. Ang bawat pahina ay ipinakita sa mga mamamahayag at sa loob ng ilang sandali, ang buong mundo ay naging saksi sa kasinungalingan ng mga Arriaga. Ang mga pulis na kanina pa nakatago sa gilid ay nagsimulang umakyat sa entablado. Ang kanilang mga bota ay naglalabas ng mabibigat na tunog sa bawat hakbang. Doña Isabela Arriaga, inwaresto ka sa kasong pandaraya, pangangamkam ng lupa at kaugnayan sa pagkamatay ni Eduardo del Rosario, ang mariing deklara ng opisyal. Naramdaman ni Felicitas ang panginginig ng buong katawan ni Sebastian habang nakatitig ito sa kanya nang may matinding pagsisisi, ngunit hindi niya ito tiningnan. Ang kanyang atensyon ay nasa kanyang ina-inahang si Isabela. Habang inilalapat ng mga pulis ang malamig na bakal sa mga pulso ng matanda, isang matinding hina ang naramdaman ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw, hanggang sa dahan-dahang nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Bumagsak si Doña Isabela sa gitna ng entablado. Ang kanyang mamahaling hiyas ay humampas sa kahoy, naglalabas ng tunog ng pagkabasag at kawalan ng halaga. Habang hinihila siya ng mga pulis palayo, tumanaw si Felicitas sa dambana ng simbahan. Doon, sa lugar kung saan pinunit ang kanyang belo, dahan-dahan niyang inilapag ang isang bagong puting rosas. Hindi ito rosas ng pag-ibig, kundi rosas ng paglaya. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang huling anino ang lumapit kay Felicitas. Isang aninong may dalang balita na hindi niya inaasahan tungkol sa taong nag-utos ng pagsunog sa opisina ni Ignacio. Ang bawat hakbang ni Felicitas sa loob ng mansyon ng mga Arriaga ay naglalabas ng isang malalim at paos na tunog sa ibabaw ng hubad na sahig, isang paalala na ang lahat ng marangyang kasangkapan na dati ay nagpapakita ng kanilang kayabangan ay wala na. Ang mga dingding ay may mga bakas na lamang ng mga tinanggal na painting, tila mga pilat ng isang nakaraang kasaysayan na pilit ng binubura ng panahon. Ang amoy ng alikabok at kalumaan ay namamayani sa hangin, isang malaking kaibahan sa amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak na dati ay bumabalot sa bawat sulok ng bahay na ito. Dito siya minsang minaliit, dito siya itinuring na hindi karapat-dapat. Ngunit ngayong hawak na niya ang bawat pulgada ng lupang ito, walang galit na namamayani sa kanyang puso. Tanging isang malalim at tahimik na kapayapaan ang nananatili. Sa gitna ng sala, natagpuan niya si Sebastian. Nakaupo ang binata sa isang lumang kahon. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga knees at ang kanyang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang kasuotan ay gusot, may mga mantsa ng dumi, at ang kanyang buhok ay hindi na maayos na tulad ng dati.
Malayo siya sa imahe ng prinsipeng minsan ay naging pangarap ni Felicitas. Nang marinig ang kanyang paglapit, dahan-dahang nag-angat ng tingin si Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo, puno ng isang uri ng pagod na tila hindi na kayang lunasan ng anumang pahinga. Nandito ka ba para panoorin ang huling pagguho ng tore namin, Felicitas? Ang mahina at paos na tanong ni Sebastian. Ang kanyang boses ay tila isang hanging nawalan ng lakas, walang bakas ng dating awtoridad. Wala na si Mama. Nasa ospital siya ng kulungan. Ang sabi ng mga doktor ay tuluyan ng bumigay ang kanyang isipan. Hindi na niya makilala kahit ang sarili niyang pangalan. At si Clarice, umalis na siya bago pa man dumating ang mga pulis. Dala ang huling barya na ninakaw niya sa vault. Wala na kaming natitira, kundi ang mga anino ng aming mga pagkakamali. Tiningnan ni Felicitas ang lalaki ng may halong habag, ngunit hindi ang habag na naglalayong bumalik sa dati. Ito ay habag para sa isang taong tuluyan nang nawala ang kanyang direksyon sa gitna ng sariling kasakiman. Lumapit siya ng bahagya at huminto sa tapat nito. Ang liwanag ng papalubog na araw sa labas ng bintana ay nagbibigay ng mahahabang anino sa loob ng silid. Tila ba ang gabi ay naghahanda ng lamunin ang natitirang bahagi ng kahapon. Hindi ako napunta rito para maningil, Sebastian. Tapos na ang paniningil ko noong gabing pirmahan niyo ang kasunduan sa ilalim ng hustisya. Ang banayad na sagot ni Felicitas. Ang kanyang tinig ay may tamis na tila isang gamot sa sugat. Napunta ako rito dahil nais kong matapos na ang lahat ng puot. Ang paghihiganti ay tila isang lason. Kahit ang kalaban mo ang uminom, ikaw pa rin ang unti-unting namamatay sa loob kung hindi mo ito bibitawan. Ayoko nang magdala ng bigat sa puso ko dahil mas kailangan ko ang puwang para sa sarili kong paggaling at para sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Dahan-dahang tumayo si Sebastian, ang kanyang mga binti ay nanginginig sa hina. Tumingin siya sa bintana kung nasaan ang mga tindera ng bulaklak sa malayo. Doon, nakita niya ang isang batang babae na nagbebenta ng sampagwita, ang imahe ni Felicitas nung una silang magkita. Lumapit siya sa dalaga at dahan-dahang hinawakan ng kanyang kamay, isang hawak na puno ng pagsisisi at huling pamamaalam. "Feli, can I ask for one last thing?" Ang pakiusap ni Sebastian. Kahit isang pirasong bulaklak lang mula sa stall mo. Isang bulaklak na hindi galing sa yaman, kundi galing sa puso mo. Gusto ko lang maramdaman ang bango ng katotohanan bago ako tuluyang lumisan. Kumuha si Felicitas ng isang maliit na rosas mula sa kanyang daladalang basket. Inilagay niya ito sa palad ni Sebastian nang walang hinihinging bayad. Ang pagdampi ng kanilang mga daliri ay hindi na nagdulot ng kaba o kilig, kundi isang formal na pagtatapos ng kanilang utang na loob sa isa't isa. Tanggapin mo ito bilang tanda na wala ka ng utang sa akin, Sebastian. Malaya ka na, tulad ng paglaya ko sa nakaraan. Dahan-dahang lumakad si Felicitas palabas ng mansyon. Iniiwan si Sebastian sa gitna ng naglalahong liwanag. Habang papalabas siya sa tarangkahan, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Tila ba isang malaking bato ang naalis sa kanyang balikat. Pagdating niya sa kanyang sasakyan, iniabot sa kanya ni Attorney Ignacio ang isang lumang sobre na natagpuan sa mga labi ng sunog na opisina. Ito ay isang liham mula sa kanyang ama na hindi pa niya nababasa ng buo. Nang buksan ni Felicitas ang liham, ang unang pangungusap ay tila isang muling pagkabuhay ng kanyang diwa. Ang tinta ay bahagyang kumupas, ngunit ang bawat salita ay punong-puno ng pag-ibig at isang huling babala na magpapabago sa kanyang pananaw sa lahat ng kanyang nakamit. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang lampara, dahan-dahang binasa ni Felicitas ang mga huling salita ng kanyang ama. Ang papel ay manipis at tila marupok sa kanyang paghawak, kagaya ng mga alaala ng kanyang kabataan.
Ang tinta ay bahagyang kumupas, ngunit ang bawat titik ay punong-puno ng pagmamahal na tila naririnig niya ang mismong boses ni Eduardo sa kanyang isipan. Felicitas, aking anak, ang panimula ng liham. Kung binabasa mo na ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang iyong lakas. Patawarin mo ako kung pinili kong itago sa iyo ang ating yaman sa loob ng maraming taon. Nais ko lamang na maranasan mo ang amoy ng pawis mula sa tapat na pagtatrabaho at ang halaga ng bawat barya. Nais kong lumaki kang may pusong marunong lumingon sa mga nasa ibaba, upang kapag dumating ang araw na ikaw na ang nasa itaas, hindi mo kailanman matutunang mangapi. Ang tunay na yaman, anak, ay hindi nasusukat sa gintong suot mo, kundi sa kapayapaang baon mo sa iyong pagtulog. Isang mainit na luha ang dahan-dahang gumuhit sa pisngi ni Felicitas, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang malalim na pasasalamat. Ngayon ay naiintindihan na niya ang lahat. Ang bawat hapdi ng kahapon ay bahagi lamang ng isang mas malaking aral na naghubog sa kanya upang maging bakal na hindi madaling mabali. Makalipas ang ilang buwan, ang lupang inaasahan sana ng mga Arriaga na magiging isang malamig na gusali ng komersyo ay tuluyan ng nagbago. Sa harap ng simbahan ng Quiapo, tumatayo na ang bahay ni Felicitas, isang malawak at maaliwalas na sentro para sa mga kababaihang dumaan sa pangaapi at kahirapan. Ang mga pader nito ay pinturado ng malalambot na kulay at ang bawat silid ay puno ng amoy ng sariwang bulaklak at bagong luto na pagkain. Nakatayo si Felicitas sa gitna ng hardin, pinagmamasdan ng mga batang nagtatakbuhan sa paligid. Naroon si Aling Nena, na ngayon ay siya nang namamahala sa kusina ng center, tila isang tunay na ina na nagpapakain sa bawat pusong nagugutom. Si Mang Tomas naman ay nakaupo sa isang bangko sa ilalim ng puno, nakangiti, habang pinagmamasdan ang mga bulaklak na siya mismo ang nag-aalaga. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, tanging ang katahimikan ng isang taong nakatupad sa kanyang tungkulin ang nananatili. Napakaganda ng lugar na ito, Feli. Siguradong nakangiti ang Tatay Eduardo mo mula sa langit. Ang sabi ni Aling Nena habang iniaabot ang isang baso ng malamig na tubig sa dalaga. Ang pagdampi ng kamay ng matanda sa kanyang balikat ay nagbigay ng isang pamilyar na init na hindi kailanman mapapantayan ng anumang luxury spa. Ngumiti si Felicitas at tumingin sa malayo. Nabalitaan niya na si Sebastian ay tuluyan ng lumisan ng bansa upang magsimula ng bagong buhay bilang isang simpleng manggagawa, malayo sa ingay ng kanyang nakaraan. Wala nang pait sa puso ni Felicitas kapag naaalala ang binata. Ang bawat piraso ng kanilang kasaysayan ay ibinaona niya sa ilalim ng dambana ng Nazareno, iniwan sa mga kamay ng tadhana. Sa paglubog ng araw, ang tunog ng kampana ng simbahan ay muling narinig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tunog ng babala. Ang bawat hagod ng bakal sa tanso ay tila isang himig ng pasasalamat. Ang Quiapo, na minsang naging saksi sa kanyang pinakamalaking kahihiyan, ay naging saksi na ngayon sa kanyang pinakamalaking tagumpay. Dahan-dahang lumakad si Felicitas patungo sa altar kung saan minsang napunit ang kanyang belo. Inilabas niya ang kanyang lumang basket ng sampagwita, ang basket na naging saksi sa kanyang hirap. Inilapag niya ito sa paanan ng rebulto kasama ang isang huling puting rosas. Biyernes na naman, ang mahina niyang bulong sa sarili, habang ang hangin ay banayad na humahaplos sa kanyang buhok. Pero hindi na ito ang araw ng aking pagkatalo, ito na ang araw ng aking kapayapaan. Nakatayo si Felicitas, tuwid ang likod at may matatag na tingin sa hinaharap. Hindi na siya ang babaeng naghihintay na may iligtas. Siya na ang babaeng nagligtas sa kanyang sarili. Ang halimuyak ng mga sampagita sa paligid ay tila yumayakap sa kanya. Isang pangako na sa bawat pagtatapos ay may isang bagong simula na mas maganda at mas matatag.
Lumipas ang mga taon na tila isang dahan-dahang agos ng ilog. Tinatangay ang mga alaala ng pait at pinalalitan ito ng mga aral na nakaukit sa bawat sulok ng simbahan ng Quiapo. Ang bawat Biyernes na dumarating ay hindi na nagdadala ng panginginig sa puso ni Felicitas. Sa halip, ito ay naging isang banal na paalala ng kanyang muling pagsilang. Sa kanyang pagtayo, sa balkonahe ng kanyang opisina, pinagmamasdan niya ang masiglang buhay sa ibaba. Ang mga tindera ng bulaklak na ngayon ay may mas maayos na pwesto at sapat na kinikita. Ang mga batang nag-aaral sa ilalim ng scholarship ng Del Rosario Foundation at ang mga kababaihang natutong tumayo sa sarili nilang mga paa sa loob ng bahay ni Felicitas. Napagtanto ni Felicitas na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbura sa nakaraan, kundi ang pagpili na huwag nang maging bilanggo nito. Pinatawad na niya si Sebastian, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sariling kaluluwa sa katahimikan. Nabalitaan niyang si Sebastian ay nananatiling isang simpleng manggagawa sa ibang bansa. Namumuhay ng malayo sa karangyaan, bit-bit ang isang rosas na tuyot na, sa panahon ngunit sariwa pa rin sa pagsisisi. Si Doña Isabela naman ay nananatili sa kanyang sariling mundo ng kadiliman. Isang reynang walang kaharian, na ang tanging kausap ay ang mga anino ng kanyang dating kasakiman. Ang katarungan ay naibigay na ng tadhana sa paraang mas matindi pa sa anumang hatol ng tao. Ang mamuhay sa gitna ng katotohanang ikaw ang sumira sa sarili mong kaligayahan. Sa bawat pagtunog ng kampana sa dapit hapon, nararamdaman ni Felicitas ang isang uri ng binyin na hindi kayang tapatan ng anumang titulo ng lupa. Ang kanyang yaman ay naging isang tulay, hindi isang pader. Kasama sina Attorney Ignacio, na nanatiling kanyang tapat na kaagapay at higit pa, at sina Aling Nena at Mang Tomas, nabuo niya ang isang pamilyang hindi batay sa dugo, kundi sa katapatan at wagas na pagmamahal. Ang kalyo sa kanyang mga palad ay nananatili pa rin, isang pagpapatunay na ang isang reyna ng Quiapo ay hindi kailanman dapat makalimot sa amoy ng lupa at sa hirap ng mga taong kanyang pinaglilingkuran. Ang aral na nais iwan ng kwentong ito sa bawat nakikinig ay simple ngunit malalim. Ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa kintab ng korona o sa haba ng belo sa harap ng altar. Ito ay matatagpuan sa tatag ng iyong loob, sa gitna ng pagsubok, sa kakayahan mong magmahal muli matapos kang wasakin, at sa pananampalatayang sa bawat pagkapunit ng iyong pangarap, may mas malaking plano ang langit na bubuo sa iyo. Huwag kang matakot sa iyong Biyernes dahil ito ang paghahanda para sa isang linggo ng muling pagkabuhay. Habang lumulubog ang araw at nagkukulay kahel ang langit sa Quiapo, dahan-dahang huminga ng malalim si Felicitas. Ang halimuyak ng sampagita ay humahalo sa hangin, tila isang matamis na bulong ng kanyang ama na nagsasabing, "Tapos na ang laban, anak. Malaya ka na." Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Hindi na ang kawawang babaeng may punit na belo, kundi isang babaeng may buong pagkatao, may malinis na budhi, at may pusong handang harapin ang anumang bukas ng may ngiti.